Lord bless you, Sister Jenny. Maganda yung upusan. Upusan para sa Panginoon. Yan yung all for Jesus. May nagreklamo sa akin noon, bakit puro Jesus na lang? Anong naiwanan sa akin? Puro kay Jesus na lang. Ang sabi ko sa kanya, sila Adan, sila Eva, nung sila ay buong para kay Jesus, yung buhay nila ay lahat all for Jesus. Nagkulang pa sila? Hindi. Wala silang pagkukulang. Masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya lang nung sila na hindi na nag-all for Jesus, yung kanilang buhay na ngayon ay nasira, nawasak. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo pinabayaan sa ganun na kalalagayan na wasak, sira, tayo ay nasa masama, tayo ay nasa sumpa, at tayo ay nasa kamatayan. For all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin is death. Hindi niya tayo pinabayaan sa gano'n na kalalagayan. Kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sa buong biyaya niya, ay ginampanan niya ang hindi natin pagampanan na pagkakatalaga ng ating lahat sa Panginoong Diyos. At yung pagkakatalaga niya ay kahit yung buong buhay ng kanyang katawang tao ay may yalay, may hain, may sakripisyo ng buong pagmamalasakit, tayo ay maaari na ngayon magkamit ng kaligtasan, magkamit ng buhay na walang hanggan, at may salo ngayon doon sa maluwalhating buhay na nawala sa atin nung si Lolo Adan at si Lola Eva ay nagkasala. Kaya, we have such a great and magnificent and awesome Savior, the Lord Jesus Christ, who paid for everything that we owe, the Lord God. Kaya tayo ngayon ay sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo ay dinadala niya sa pagtatamasa ng buhay, pagtatamasa ng mabuti, pagtatamasa ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay tumayo. Lahat ng may pangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo, itaas ang kamay. Okay, you can raise both hands. No problem with the Lord Jesus Christ. Bayabado na tayo sama-samang manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord Jesus, na sa biyaya mo, sa pagmamagandang loob mo, kami po ay makadulog sa iyong trono ng biyaya upang sumamba,
magpuri, dumakila sa iyong pangalan, ihain ang aming lahat sa iyo, upang ikaw, Panginoon, ang may tanghal, may taas, maluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord Jesus, na ikaw ang aming tagapamagitan upang hindi lamang dalhin ang aming mga papuri sa Diyos, kundi dalhin mo rin, Panginoon, ang aming mga kahilingan, Panginoon, ng iyong mga anak, sapagkat kami po ay mapagkailangan na kung kami po ay hiwalay sa iyo, kami po ay wala. We are nothing. Kung kami po ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya kailangan ka namin, Lord Jesus, sa bawat saglit sa aming buhay na hindi po kami mabuhay kung wala ka po sa aming mga buhay. Kay Lord Jesus, maraming salamat po na binigyan mo kami ng pagkakataon na makaliig ka namin, Panginoon, makasama ka namin, makasalong buhay ka namin, na may hayag namin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. We thank you, Lord, for giving us the chance to pour out our hearts to you. Salamat po, Panginoon, na sa iyong pagdinig sa amin. Alam namin, Panginoon, na meron ka ng inilaan na tugon mo sa aming mga pangangailangan. Sapagkat ikaw ay Jehovah Jireh, Panginoon na mapaglaan. You are the great provider, Lord Jesus. By your provisions, Lord Jesus, we can say with David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam namin, Panginoon, na kompleto ang iyong provision sa amin. At anuman ang aming mga pangangailangan ngayon, Panginoon, pag-alis pa lang namin sa aming mga tahanan, meron ka nang inihanda para sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa hapon na ito sapagkat meron kang panagpo sa iyong pakikipagtagpo sa amin. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord Jesus, you are the great provider. And we can say, Lord, that all we need is you, Lord Jesus. And then we shall lack nothing. Yaong mga may karamdaman, Lord Jesus, narito man, nakasama namin, o nasa malayong lugar, Lord Jesus, hindi po maikli ang iyong mga kamay upang abutin mo po sila. At hipuin sila, Panginoon, mula sa ulo hanggang sa paan at talampakan. At padaluin mo po ang iyong mapagpagaling na kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Na dahil sa iyong mga latay, pinagaling mo na po sila, Panginoong Jesucristo, at anumang karamdaman na nasa amin ngayon, patuloy na pinapagaling mo kami at pinagaling mo na kami, Panginoon. It is by your stripes that we are healed. And we claim that healing even now for each and every one of us. Anumang kabigat, anumang kagaan ang mga karamdaman namin, Lord Jesus, alam namin na higit kang makapangyarihan. You are much greater than our problems. Because if we have a great, big God, then all our problems are small. Yun nga, Panginoon, alam namin na
higit kang makapangyarihan kaysa kapangyarihan ng sanlibutan na gustong manira ng aming mga katawan. Lord Jesus, sa iyo ay meron kaming tagumpay. Tagumpay laban sa anumang suliranin na dulot ng sanlibutan na ito, Panginoon. Tagumpay sa lahat ng suliranin na dumarating sa bawat sambahayan, bawat kabuhayan. Panginoon, Ikaw din, Panginoon, ang aming tagumpay laban sa lahat ng mga puwersa ng kasamaan na gustong magwasak, manira ng buhay, sambahayan at kabuhayan ng bawat sa amin. We claim that victory, Lord Jesus, in your name. And this is the victory that overcometh the world, even our faith in you, Lord Jesus. And so, Lord, we believe that we are more than conquerors through you who loved us and gave Himself for us. Kaya, Panginoon, naniniwala kami na anuman ang dala-dala namin ng mga kabigatan sa aming mga buhay, by your grace, by your mercy, we have come to your throne of grace that we may find mercy at the time of need. And so, Lord, we thank you, Lord, for your answer, that before we call, you have already answered us. And when we call upon your name, you will do great and miracles when you answer, Lord. Miracles that we have not yet seen. And so we just thank you, we just praise you, we give you all the glory, we give you all the thanksgiving, we give you all the power and the blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Tapos po lahat. Please turn your Bibles, your iPad, your Androids, ano pa mga dala niyo, to the book of the Deuteronomy, the second book of the last book of Moses. Doon sa first 5 books, the last book of Moses. And please turn with me to Deuteronomy chapter 30. Verses 15 to the succeeding verses. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes, and His judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away, and worship other gods, and serve them, I denounce unto you this day that you shall surely perish, and that you shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, and that thou mayest love the Lord thy God, that thou mayest obey His voice,
and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito ay nilalatag ng ating Panginoon Jesucristo. And I say Panginoon Jesucristo dahil yung Panginoon ni Moses na nagpakilala sa kanya na Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob, na ang kanyang pangalan ay I am that I am. Yung Panginoon na yun, na nagpakilala kay Moses, ay nagpakilala rin sa bagong tipan na sinabi niya, bago pa nabubuhay si Abraham, ay dati na akong lagi nabubuhay. Before Abraham was, I am. No? Yung I am na yun ay yung laging nabubuhay. Hindi nagbabago dahil hindi I was o kaya I will be. Kung gano'n o hindi nagbabago, siya ay tapat. Yung oo niya ngayon ay oo, magpakailan pa man. Yung kanyang hindi ay hindi, magpakailan pa man. So, malaman natin how to deal with the Lord Jesus Christ. Dahil kung minsan yung mga boss sa opisina, pagka lumalapit yung mga subordinates, tatanungin sa secretary, kumusta si boss? Kumusta ang weather? Pag sinabing, mainit ang ulo, bukas ko na. Lapitan. Susunod ng umaga, kumusta na si boss? Masaya na. Papasok ko na siya. Yung ating Panginoon Jesucristo hindi gano'n. Hindi siya nagbabago. Siya yung I am. At ito yung Panginoong Diyos na nangungus kay Moses dito at sa buong bansang Israel na kanyang nilalatag yung dalawang tahaking daan ng buhay ng tao. Sa isang tao, life, buhay. Buhay na walang hanggan. Sa kabilang tao, kamatayan, death. Sa isang tao, good. Sa isang tao, evil. Sa isang tao, blessing. Sa isang tao, cursing. Yan yung dalawang tatahakin ng tao na mapagpipilian. Isa lamang sa dalawang yan ang maaaring mapagpilian ng tao. So, kung ikaw ay tumatahak dyan, kung ikaw ay tumatahak sa life, tumatahak ka sa good, tumatahak ka sa blessing, anong natatanaw mo dyan? Anong prospect mo dyan? Kung ikaw naman ay lumalakad, ang tinatahak mo na daan ay pagsuway sa Panginoon. Ikaw ay nasa kamatayan, nasa masama, ikaw ay nasa sumpa. Anong tinatanong mo dyan? Anong prospect mo dyan?
tatanaw mo, no? Pro, before, spec, specere, sa Latin, no? Yung view. Ano yung beforehand na view na bigay sa'yo? Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon Jesucristo, ikaw ay nasa buhay, mabuti, at pagpapala. Pero kung ikaw ay sumayo sa Panginoon, ikaw ay nasa kamatayan, ikaw ay nasa masama, ikaw ay nasa sumpa. Sa Bible, ang life, kung gusto mong ikaw ay nasa life, ang life sa Bible ay ang Panginoon Jesucristo mismo. Sapagkat ang pakilala ng Panginoon Jesucristo, I am the way, I am the truth, I am the life. Ang pagkakapakilala ni Apostol Juan sa ating Panginoong Jesucristo, whether in the Gospel or in his letters, sa kanyang Gospel, sinasabi, in Him was life, and this life was the light of men. Sa kanyang sulat, pinapakilala sa atin na this is the true God and eternal life. Kaya sa buong Bible, ang pagkapapakilala sa atin ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, at ang pagkakapakilala sa atin patungkol sa Panginoon Jesucristo ay siya yung buhay na walang hanggan. Yung mabuti. Ano yung mabuti? Ang pinapakilala ng mabuti sa atin sa Bible ay ang Panginoon Jesucristo. Kung yung maalaala, yung rich young ruler na lumapit sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang tanong niya ay, Good Master, what must I do to inherit eternal life? Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? First of all, tama yung kanyang nilapitan. No? Dahil yung kanyang nilapitan ay buhay na walang hanggan. Is the true God and eternal life. Pero, ang sagot sa kanya ng Panginoon, why do you call me good? Walang sino mang mabuti liban na sa Diyos. There's no one good but one. That is God. At ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung pinapakilala sa atin na siya yung Diyos Anak na nagkatawang tao upang ipakilala na sa atin, ipahayag sa atin ng sino man may Jesus, mayroong Jesus Christ sa kanyang buhay, siya may buhay na walang hanggan. Sapagkat yung patotoo sa atin ng Diyos Ama ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na ito ay nasa kanyang anak, na ang sino man merong Diyos Anak sa kanyang buhay, siya ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang sino man na walang Jesus sa kanyang buhay, siya ay walang buhay na walang hanggan. So itong Panginoon Jesucristo na ito, sabi niya, walang mabuti kundi ang Diyos. Hindi niya sinabi na, bakit mo ako tinawag mabuti, hindi naman ako Diyos. Kundi, ang sinasabi niya, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. At siya yung Diyos Anak na nagkatawang tao. So, yung kanyang sinasabi nito na, ako yung mabuti.
Para ma-realize natin yun, tignan natin kung ano yung mga pinagagawa sa atin ng Panginoon Kristo. First of all, sa creation. Nung malalang na niya ang lahat, kanyang minasdan ang kanyang mga nilikha, at ang sinabi ay, at lahat ay napakabuti. And God saw all that He created, and it was very good. Lahat ng mula sa Panginoon sa Kristo, mabuti. Wala siyang binibigay sa atin kundi mabuti. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias, I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Meron akong mabuting pakay para sa iyo. Pakay upang ikaw ay guminhawa, upang ikaw ay umunlad. Hindi upang sirain ka, wasakin ka, kundi mga pakay plans to give you hope and a future. Ang binibigay sa atin ng Panginoon is something to look forward to. No? Ano ba yung inaasahan mo? Ang inaasahan mo sa Panginoon sa Kristo, mabuti. Hindi masama. Yung mga they that wait upon the Lord. Yung mga nag-aantay ng mabuti mula sa Panginoon. They're expecting something good from the Lord. Ang sabi ni Isaias, sila ay pumapailan lang kagaya ng agila. They shall mount up with wings of eagles. They shall run and not be weary. Sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi maghihina. Yan, kaya pag ikaw ay may inaasahan sa Panginoon sa Kristo, ang inaasahan mo ay mabuti. Ganyan, mabuti ang ating Panginoon sa Kristo. By the way, last Sunday, yung fellowship dito ay we tackle the goodness of the Lord Jesus Christ. Sapagkat sa lahat ng mga lumalakad sa katotohanan, bumubuhay sa katotohanan, no? Those who walk in the truth, yung mga lumalakad, namubuhay, ang gawin ng kanilang buhay ay ayon sa katotohanan ng Panginoon sa Kristo. Those who walk in the truth, ito yung mga beloved na tinatawag ni Apostol Juan. I'm talking about 3 John, verses 1 to 4. Yung mga beloved dito ni John, they're walking in the truth. No? One example is si Gaius sa Tagalog, na kanyang sinusulatan doon sa ikatlong sulat ni Apostol Juan, na ang wika sa kanya, beloved, I wish above all things. Pinapanalangin ko, I pray, ang hangarin ko para sa iyo ay ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay. Beloved, I wish that above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospers. Kapag ang sino man ay lumalakad o nabubuhay sa katotohanan, ang hangarin ng Panginoon ay
yun ay guminhawa sa lahat ng mga bagay. To be on top of everything. No? Siya yung nagtatagumpay sa lahat ng mga bagay. Is victorious over all the things that would keep him from enjoying the life, the abundant life provided by the Lord Jesus Christ. Hindi siya maaaring talunin ng persecutions, ng tribulations, ng famine, ng nakedness, ng peril, ng sword. No. Kaya sabi ni Paul, there in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us, through Jesus Christ who loved us. Because nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Nothing. Not life, not death, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Ganyan kabuti ng ating Panginoon Kristo. Ganyan makapangyarihan ng ating Panginoon Kristo na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ikaw ay nagtatagumpay because this is the victory that overcometh the world, even our faith in the Lord Jesus Christ. At hindi mo matatamasa yung mga kabutihan at pagpapala ng Panginoon Kristo kung ikaw naman ay sakitin. Gusto ng Panginoon na hindi ka lamang, you do not prosper in all things, but you should be in heaven. Pagpapala yan ng Panginoon. At magkasama yan na gusto ng Panginoon na pagpalain ang lahat na lumalakad sa katotohanan. At pagpapalain niya o pagginhawain niya ang iyong kaluluwa, even as thy soul prospers. Pagiginawain ka sa lahat ng mga bagay, panulusugin ka, kagaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Paano ba yung pagginhawa ng kaluluwa? Doon sa Matthew chapter 10, verse 39, doon sa Matthew chapter 16, verse 25, ay merong binabanggit na ng Panginoon na ang magligtas ng kanyang kaluluwa. Sa translation sa English ay, he who saves his life. Pero yung life na yan ay suke. No? Diyan kinuha yung ating salitang psychology. Yung suke na yan ay translated into life, ng kahulugan yan ay pagkakilala mo sa iyong sarili, pagka-ako. Pagka-ako, no? Self-identity. Pagkakilala mo sa iyong sarili. Yan yung sinasabi niya, no? Ang magligtas ng kanyang kaluluwa ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mawalaan ng kaluluwa, alang-alang sa akin, ay siyang magkakaroon nito. Anong ibig sabihin doon ng ating Panginoon Kristo? Ang mawalan ng kaluluwa, mawawalan ng self-identification for my sake. Shall fight it. Ibig sabihin, yung I, yung ako, hindi na yun umiiral sa atin. No?
Karapatan ko yan. Akin yan. Huwag mong galawin yan. Ako yan. Yan yung pinapairal ng marami sa atin. I, me, my. Yung mga iba, selfie. Yan mga iniingatan. Paano ako? Puro Jesus na lang ba? Paano ako? Yan. Pero, yung sinasabi ng Panginoon na ang mawalaan ng kanyang pagkaako alang-alang sa akin, ito yung sinasabi ni Paul na not I, but Christ lives in me. I've been crucified with Christ. But, namatay si Pablo na kalakip ni Kristo na nakapako. Namatay siya sa kasalanan. Nabuhay ang Panginoon sa Kristo muli. Nabuhay din si Pablo. Kaya lang, ang pagkakaiba ay hindi na yung I ang nabubuhay sa kanya, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa mga tuwid, hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na para sa Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin nun? Yung buhay mo, ginugugol mo na para sa Panginoong Jesucristo. Hindi na ba ako papasok sa opisina? Hindi yan ang ibig sabihin. No? Pag ikaw ay pumasok sa opisina, papasok ka sa opisina, alang-alang kay Jesus. Kung ikaw ay papasok sa opisina, alang-alang kay Jesus, kung pumasok ka ng 9 o'clock, huwag mong ilagay 8 o'clock. Pag ikaw ay umuwi ng 12 o'clock, huwag mong ilagay 5 o'clock. So lahat ng gagawin mo alang-alang kay Jesus. No? Alang-alang kay Jesus. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, napakaganda sana kung lahat ay nagtatrabaho para kay Jesus. Para wala ng kickback. Wala ng under the table. Wala ng across the table. Wala ng over the table. Oh. Dahil lahat ng gagawin mo para kay Jesus. So yun ang ibig sabihin na not I, but Christ lives in me. The only reason why you're living is the Lord Jesus Christ. Kaya, yun yung sinasabi na ang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakaroon nito. Kapag ikaw ay nabubuhay para kay Kristo, hindi ka malulugi. Dahil sabi ni Paul, to live is Christ, and to die is, ano sabi? Hey, it's not losing, no? Kung gugulin mo ang buhay mo, kahit mamatay ka, meron kang buhay. Yun ay pakinabang. Doon nakikinabang ang kaluluwa. Malaking pakinabang yun. Na tayo ay mabuhay sa buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kabutihan na
nasusumpungan sa Panginoon Jesucristo, ay iba yung kabutihan na hinihingi ng Panginoon sa atin. No? Nung tawagin yung rich young ruler, ng Panginoon Jesucristo na good master, yung kabutihan na yun ay in His essence, no? Sa katalagaan ng Panginoon Jesucristo, sa pagkaako ng Panginoon Jesucristo, siya ay mabuti. Kaya lahat na nagagaling sa Kanya ay pawang mabuti. Tingnan niyo, ang Panginoon ay siyang gumawa ng mata na nakakita at tainga na nakakarinig. Siya rin yung gumawa ng puso na nakakadama. No? Ngayon, yung pansinin, yung mababangis na hayop ba, kagaya ng mga leon, mga tigre, mga leopard, mababangis lahat yan. Pero may mga puso ang mga yan na kapag sila'y nag-aalaga ng kanilang mga anak, sila'y nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Pagka mayroong gustong manakit sa kanilang mga anak, paglalaban nila ang kanilang mga anak. At nakapagtataka ngayon, bakit may mga tao na hindi nagmamalasakit sa kanilang mga anak. May mga ina na katapon ng kanilang mga anak, nakalagay sa karton ng sapatos. May mga nagtatapon ng kanilang mga anak sa mall, sa aeroplano. Nakapagtataka. They've really gone far from the image of the Lord Jesus Christ. Sa Panginoon Jesucristo, pawang kabutihan na nakita. Na kung siya na gumawa ng puso upang ilagay sa mga mababangis na hayop, upang kumalinga, magmalasakit, kumupukop sa kanilang mga anak, ang Panginoon Jesucristo pa kaya magpapabaya sa atin? Consider that. Siya na gumawa ng mata na nakakita, siya na gumawa ng tainga na nakakarinig, siya na gumawa ng puso na nakakatama. Hindi siya kaya isn't He touched with our infirmities? Hindi kaya siya nasasaling sa ating mga karamdaman, sa mga sakit na ating nararamdaman. Of course, the answer there is, hindi niya tayo. Hindi nararamdaman niya lahat ng yan. Sakit ng kalingkingan. Kaya, ang ating Panginoon Jesucristo, napakabuti. No? He is good. Meron din siyang hinihingi sa atin, wala sa atin na good. Which is different from His being essentially good. Doon sa Micah chapter 6 verse 8, meron siyang hinihingi doon na mabuti. He has shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. May hinihingi siya. Ano yun? Ito yung conversation niya doon sa batang mayaman, no? The rich young ruler. Ang hinihingi ng Panginoon, what is good from us, na hinihingi niya, Micah 6:8,
to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya nung kausapin ng Panginoon, itong batang mayaman na ito, na pinuno, na tumawag sa Panginoon sa Kristo na, "Good Master, what must I do to inherit eternal life?" Sabi ng Panginoon sa kanya, talastas mo, di ba? Talastas mo na huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magiging saksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag mo silang bigyan ng kahihiyan. Sabi ng bata, "Panginoon, bata pa ako. Nagawa ko na yan." Very well. Mabuti yan. Sabi ngayon ng Panginoon, meron kang kulang na isa. You lack one thing. Ano yun? Pagbili mo yung mga kayamanan at ibigay mo sa mga mahirap. Yung una na hiningi sa kanya ng Panginoon, gumawa ka ng makatarungan sa iyong kapwa. No? Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang maging saksi sa di katotohanan. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Let's do justice. Ito yung unang hiningi ng Panginoon, to do justice. Pangalawa, to love mercy. Yung mga nangangailangan, nag-accumulate ka na ng sobra-sobra, no? Sa laki ng iyong yaman, hindi mo na mapitawan. Sa laki ng iyong yaman, nariyan ang iyong puso. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya kung yung treasure mo ay nasa sanlibutan na ito, hindi ka makakaabot sa langit. Because your treasure will remain here on earth and your heart will be here on earth. Hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang unang-unang iibigin mo ay hindi ang iyong yaman, kundi ang Panginoon sa Kristo. Yung mga kayamanan na yan ay tayo ay mga stewards, mga managers lamang. Hindi yan atin, no? Yung buhay natin, yung lakas natin, yung pera natin sa bulsa, pera sa bangko, yung bahay na inuuwian natin, yung lupa na sinasaka natin, lahat yun ay pinapamanage lamang ng Panginoon para sa atin. So, you are not supposed to love the world. The things that are in the world. No? Dapat ang ibigin mo ay ang Panginoong Jesucristo. And that's the reason why when the Lord Jesus Christ said to the young man, "And come and follow me." Ano yung una kanina? To do justice. No? Yung second portion ng Ten Commandments na sinabi doon ng Panginoon, love your neighbor as yourself. That's doing justice. Pangalawa, love mercy. Yung kayamanan mo, ibigay mo doon sa mga nangangailangan ng mahirap. Thirdly, no? Come and follow me. Ano yun? Walk humbly with your God. Ito yung mabuti na hinihingi ng Panginoon sa tao. Subalit, yung batang mayaman na yun, na pinuno, hindi pa kasunod sa Panginoon.
Bakit? Dahil yung sarili pa niya ang kanyang pinapairal sa kanyang buhay. Hindi pa niya masabi na, not I, but Christ lives in me. Pero ang Panginoon Kristo talagang napakabuti niya. Patuloy na nagpapakita ng kabutihan sa bawat sa atin. Gaano man katigas ang puso, gaano man ikaw na kumakalaban kay Jesus, sumusuway kay Jesus, ang tawag pa rin sa iyo ng Panginoon, friend. Ang tawag niya kay Judas, friend. Kaya kahit na nung gawin mo ang Panginoon, pawang kabutihan ang iyong nakita sa Kanya. No? Siya'y buhay na walang hanggan. Siya'y kabutihan. Siya ay blessing. Bakit? For all the promises of God, for all the blessings of God, are ye in Him, and in Him, amen. Lahat ng pagpapala, lahat ng pangako ng Diyos sa Panginoon Kristo, siya ang kaganapan, siya ang katuparan ng mga pagpapala at pangako ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tumatahak sa landas ng pagsunod sa Panginoon, ang iyong prospect ay buhay, ang iyong prospect ay mabuti, ang iyong prospect ay blessings. Kaya dapat na tunguhin ng bawat sa atin ay ang Panginoon Kristo. Magkakaroon ka ng Jesus happening sa iyong buhay. No? Buhay na walang hanggan, mabuti, at pagpapala. At ikaw ay umaayaw doon sa death, evil, and cursing. Umalisunod ka sa Panginoon Kristo, merong Jesus happening sa iyong buhay. Doon sa Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 11. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, kung ikaw ay maging obedient sa akin, ikaw ay may buhay, ikaw ay nasa kabutihan, ikaw ay nasa pagpapala. Pero kapag ikaw ay sumuway sa akin, ikaw ay nasa kamatayan, ikaw ay mamamatay, ikaw ay nasa masama, ikaw ay nasa sumpa. Kaya lang, pinili ni Lolo Adan sa ni Lola Eva ay sumuway. Sa kanilang pagsuway, sila na ay naalis doon sa landas ng buhay, landas na ang prospect ay buhay, landas na ang prospect ay mabuti, landas na ang prospect ay pagpapala. At sila na ay napunta sa landas na kamatayan, masama, at sumpa. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon Kristo? Magmula Genesis chapter 12 hanggang Exodus chapter 19, ang Panginoon tumawag ng lalaki, una si Abraham, pagkatapos sumunod si Isaac, si Jacob. Sa kanyang pagtawag sa kanila, sabi ng Panginoon,
kung kayo'y sumunod sa akin, mabubuhay kayo, maging prospect nyo ay mabuhay, nasa mabuti kayo, nasa pagpapala kayo. Kaya ang ginawa ni Abraham, siya ay tumalima sa tawag ng Panginoon. Sa kanyang pagtalima sa tawag ng Panginoon, ang consideration niya ay ganito. Yung buhay ng pagtalima sa tawag ng Panginoon, tawag ng buhay, tawag ng mabuti, tawag ng pagpapala. Ang buhay ay, it's a pilgrimage. No? Ito ay pag-iibang bayan. Tayo ay nangingibang bayan. We are aliens in this world. Tayo manlalakbay sa mga tuwid. Itong sanlibutan na ito, hindi ito yung ating tahanan. Dahil itong sanlibutan na ito ay sanlibutan na kinaroroonan ng kamatayan, sanlibutan na kinaroroonan ng masama, sanlibutan na kinaroroonan ng sumpa. Kaya, they did not count themselves as citizens of this world. Yan din ang sinasabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 17, na pagamat tayo ay nasa sanlibutan, tayo ay hindi taga-sanlibutan. We are in this world, but we are not of this world. Tayo manlalakbay lamang. No? So, dumami na dumami itong angkan na ito ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob. Jacob later was called Israel. Dumami. To cut the story short, sila ay napunta sa lupain ng Ehipto. Lupain ng mga pagano, lupain ng mga masasama, lupain ng mga nasa sumpa ng Panginoon. Kaya, sa pamagitan ni Moses, tinatawag sila ng Panginoon ngayon na umalis doon sa lupain ng kamatayan, lupain ng masama, lupain ng sumpa, upang pumunta sa lupang pangako. Lupang pangako, hindi yan yung nandyan sa Payatas B. Yung lupang pangako na ito, yung tinatawag ngayon na Israel. Para pumunta sa lupang pangako, sabi ng mga Israelita, sabi ng buong Israel, susunod kami, payag kami dyan. Ang problema lang, masamang ugali. Kaya ang ginawa ng Panginoon Kristo mula Exodus chapter 20, nagbigay ang Panginoon na tinatawag na kautusan. Sapagkat nung sila ay nandun sa Ehipto, lupain ng mga makasalanan, sila ay hindi nabubuhay ng ayon sa gawin ng Panginoon. No? Sila ay hindi naglalaan ng araw para sumamba sa Panginoon. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Sila ay hindi nagbibigay galang, parangal sa kanilang mga magulang. Sila ay pumapatay ng kanilang kapwa-tao. Sila ay nagpaparamihan ng asawa. Sila ay mapag-ipot, kaya yung pagmamay-ari ng iba, ninanakaw. Yung hindi nila itinanim, gusto nila silang aanin. Sila ay nagsisiraan sa isa't isa dahil sila ay nagiging saksi sa di katotohanan. So yan yung buhay nila sa Ehipto. Kaya nagbigay ang Panginoon na
commandments, 10 commandments. Kaya sabi ng Panginoon, maglaan kayo ng araw ng Sabat upang pangilin nyo at kayo'y sumamba sa tanging Panginoong Diyos ng Israel. Kayo ay magbigay galang sa inyong mga magulang, huwag niyong bigyan sila ng kahiyaan. Huwag kayong magpatayan, huwag kayong mangalonya, huwag kayong magnakawan, huwag kayong maging bulang saksi laban sa iba. Huwag kayong mapag-imbot. Huwag niyong sirain ang buhay ng may buhay. Yan yung bansang Israel. No? Ang problema, kahit na anong pagpupumili ng bansang Israel, hindi pa rin magawa. So, yung kapanahunan ng kautusan ay mula Exodus 20 hanggang sa panahon ni John the Baptist. So the law prophesied until John the Baptist. Ngayon, dumating ang Panginoong Jesucristo sa New Testament. Ito ngayon yung pangangaral ng Panginoon yung you have heard but I say unto you. Ito yung mga sinasabi ng Panginoon. Dahil yung mga tinuturo ng mga Pariseo, mga outward obedience, no? Ritualistic ang mga pagiging masunurin nila. Pero ang problema nila ay yung kanilang kalooban. Dahil sabi ng Panginoon, you have heard that thou shalt not kill. But I say unto you, na kung meron man sa inyo na may buo laban sa kanyang kapatid, siya nanganganib na paghatol. He is in the danger of judgment. So, anong problema doon? You can be a murderer of the heart, in the heart. Sabi rin ng Panginoon, you have heard that thou shalt not commit adultery. Subalit kung meron mang isa sa inyo na tumingin sa babae na may masamang hangarin, siya na'y nangalunya. Adulterer by heart. Malinis sa labas. Santong-santo sa labas. Pero sa loob, nandun yung mga Sabi ng Panginoon, you have heard. Meaning yung kautusan. You have heard. Love your friends and hate your enemies. But I say unto you, love your enemies and pray those that persecute you. Magagawa mo ba yun? Magagawa mo ba yun? Love your enemies. Pray for those who persecute. Panalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Ibigin mo ang mga umaaway sa iyo. Paano ba yun yan? Kaya ngayon, sabihin ng maraming tao, hindi maaari. Minumura ko, mumurahin ko rin siya. Pinapasama ko, sasamahin ko rin siya. Kaya lang, sa Panginoon, mali. Hindi ganon ang patakaran ng Panginoon.
ang patakaran ng Panginoon ay hindi lamang panlabas, kundi ito ay kinakailangan panloob. Hindi sapat na ikaw ay makasunod sa panlabas. Kinakailangan yung buong pagkatao mo ay magiging masunurin sa Panginoon para ikaw ay lumalakad sa landas ng buhay, landas ng mabuti, landas ng pagpapala. Hindi natin magagawa yun on our own. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Yan ang dahilan bakit kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay naparito para magkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao ay kinuha niya yung ating mga kasalanan. Siya ang naging masunurin para sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, I did not come to destroy the law, nor the prophets, but I am come to fulfill them. Siya ang naging katuparan ng righteousness para sa atin. Siya ang katuparan ng mabuti para sa atin. Upang tayo ay magtamasa ng kanyang buhay at ng kanyang pagpapala. Sa mga tuwid, ang Panginoon Jesucristo na yung na siya na ang ating buhay na walang hanggan. Siya na yung ating mabuti. He is our righteousness. Because there's no one good, there's no one righteous but the Lord Jesus Christ. He is our life. And He is the fulfillment of all that is good, of all the promises, of all the blessings of God. Are ye in Him, and in Him, Amen. Ay, hindi na ako nagpapanggit ng verses, ha? So, yan yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, kailangan natin na nasa atin ang Panginoon Jesucristo para tayo ay may buhay, merong mabuti, at merong pagpapala. Dahil siya yung fulfillment ng lahat. Siya yung buhay natin. Siya yung mabuti sa atin. Wala tayong kabutihan sa ating sarili. No? Sabi nga ni Paul, and I keep on saying, he's not having his own righteousness by obeying, by fulfilling the law. But his righteousness is based on his faith in the Lord Jesus Christ, the only righteousness that is acceptable to God. So, kailangan natin ang Panginoon sa Kristo. Siya yung ating tagapagligtas. Yung hindi natin magawa, ang Panginoon sa Kristo na naging tagapaggawa natin ng katwiran. No? He who knew no sin, ang Panginoon sa Kristo, was made sin for us, that we who are not righteous, who are sinful, might be made the righteousness of God. Saan? In Christ. So, hindi tayo maaari makaiwas sa Panginoon Jesucristo kung gusto natin maligtas. Kailangan natin ang Panginoon Jesucristo. Pag ikaw ay tumanggap na kay Jesus, you are already Christopher. Ano yun? Christ bearer. No? Yung Saint Christopher ng mga Katoliko, no? Yun ay alamat. Noong una, yun ay alamat at later on, in the Middle Ages, kinuha yung alamat na yun ng Roman Catholic Church at gawing saint. Itong tinatawag na Christopher, no?
Itong Christopher na ito, if you can remember yung old pictures, karga-karga niya yung baby Jesus para itawid sa ilog. No? Ito ay hindi totoo. Ito ay alaman. So that later on, the Roman Catholic Church took out the name Saint Christopher from the roll. No? From the roll of saints. Wala na. Dahil alam nila, nalaman nila alaman yun. Pero kung ikaw ay may Kristo sa iyong buhay, yung sinasabi ni Paul na not I but Christ lives in me. Pag ikaw ay may Kristo sa iyong buhay, ikaw ay Christ bearer. Nung ini-edit ko yung ginawa ng mga kabataan na personal guidelines in discipleship. Habang nag-edit ako, nailagay ko doon sa mga sa discipleship, ikaw ay, it's true that you come to Jesus just as you are, no? Hindi kailangan, wala nang, basta when you're ready to surrender yourself to the Lord Jesus Christ, hindi na kailangan na ikaw ay nakapagpapela, o ikaw ay nakapanalangin. Hindi. You just come as you are, kagaya ng sinasabi ng awit, no? Without anything. You come to the Lord Jesus Christ just as you are. But you're not expected to remain as you are. Merong pagbabago pag ikaw ay may Kristo na sa iyong buhay. Dahil ang sinasabi sa Bible, lahat ng mga merong Christ sa kanilang mga buhay, they are predestined to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Romans 8:29. No? By the transforming of their mind, they are being transformed by the renewing of their mind, and they are being changed from glory to glory to the image of the Lord Jesus Christ. Sa mga tuwid, ang pag ikaw ay merong Kristo sa iyong buhay, ang makita sa iyo ay ang Panginoong Hesus Kristo. The character of the Lord Jesus Christ, maaari natin i-summarize by the fruit of the Spirit. Because when you are attached to the vine, the Lord Jesus Christ, ikaw ay sanga, attached doon, sabi ng Panginoon sa Kristo sa John 15, you bear much fruit. And that is the fruit of the Spirit. Ano yung buo-buo? Ano yung mga components ng fruit of the Spirit? Meron siya. No? Love, joy, peace, bilang ko, baka magkulang ko. Love, joy, peace, goodness, gentleness, faith, meekness, temperance, long-suffering. Yun ang makita sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay dala-dala natin, kung tayo ay Christopher, no? Christ bearer. Dala-dala natin ang image, we are being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. And we are being transformed from glory to glory into His image. So, ang makita ngayon sa buhay natin ay ang Panginoon Hesus Kristo. Salaminin natin ang ating sarili. Pag tayo ay umarap sa salamin, anong nakikita ito?
Do we see Jesus in our lives? Do we see love? Yung love doon, yan yung bumabalo lahat, no? You cannot have love, you cannot have joy kung wala kang love. You cannot have peace if you have no love. You cannot be patient if you have no love. You cannot be good, you cannot be gentle if you have no love. No? Yan yung dahilan ba't sabi ni Paul, yung tatlong mananatili, no? Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. And it is by our love for each other that we are known to be the disciples of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, if you continue in my word, sabi niya na, you are my disciples indeed. So, yung isang sign ng pagiging disciple niya ay nagpapatuloy, hindi lamang nagpapatuloy na magbasa ng salita ng Panginoon, kundi magpapatuloy na isinasabuhay niya yung salita ng Panginoon. Isang sign pa ng pagiging disciple ng Panginoon, John chapter 15, if you bear much fruit, you are my disciples, sabi ng Panginoon. Then sa John chapter 13, it is by your love for each other that you are known to be my disciples. So meron makita sa buhay ng bawat sa atin upang ikaw ay matawag na alagad ng Panginoon sapagkat ikaw ay tumatahak sa landas ng Panginoon na merong buhay, merong mabuti, merong pagpapala. So we are Christ bearers so that those things that we cannot do, when you have Jesus in your life, bilang na rin na nagawa mo. No? Dahil hindi tayo makakaabot talaga sa standard ng Panginoon. Kaya, kahit anong gawin natin, sinasabi ng Panginoon, all have sinned and come short. Di nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil merong kulang sa ating kalooban. Merong masama sa ating kalooban. Kahit anong pagpupumilit natin. Kaya kailangan natin ang Panginoon Kristo na siyang ahalo sa atin mula sa bangin ng kamatayan, mula sa bangin ng kasamaan, mula sa bangin ng sumpa, upang tayo ay kanyang madala, mayakyat, mayahon sa kanyang kaluwalhatian ng kanyang buhay, kaluwalhatian ng kanyang kabutihan, kaluwalhatian ng kanyang pagpapala. Si Jesus ang gumagawa ng tungkulin bilang mabuting pastor. Na tayo mga ligaw na tupa na nahulog sa bangin ng kapahamakan ay kanyang hanapin, haluin, ibabalikan upang iuwi tayo mga ligaw na tupa. Napakaganda ang ginawa ng Panginoon sa Kristo para sa atin. Sapagkat kahit isa lang nang may ligtas, sabi ng Panginoon, nagpipiesta na ang buong sangkalangitan. It is my belief that even if there is only one soul that should have been saved dito sa sanlibutan na ito, I believe that the Lord Jesus Christ would still have gone into this world to save that only one. Ganun kahalaga.
ang isang kaluluwa sa ating Panginoon Kristo. Kaya, kung nais mo na tahakin itong sinasabi ng Panginoon, He has set before us life, good, and blessings. Sabi ng Panginoon, choose life. Choose what is good. Choose blessings. That you may live and you may be able to obey the commandments of God. Kapag gano'n, kapag tayo sumunod ng lubusan sa Panginoong Jesucristo, hindi natin mabilang yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Patuloy na dadaloy ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Anong tingin nyo kay Jesus, kuripon? Anong tingin nyo kay Jesus? Hindi nakakadama? Anong tingin nyo kay Jesus? Manhid? Anong tingin nyo kay Jesus? Walang kaya? Ang madalas na problema natin ay yung sinasabi na inilalagay natin ang Panginoon sa kahon. We keep on placing Him in a box. Panginoon, ito yung problema ko, kailangan ko na ganito. Ito yung sitwasyon ko, Panginoon, itong gawin ko. He can do much better than what we ask Him. Sabi ni Jesus, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Sapagkat kung gaano mataas ang langit sa lupa, ganun din ang aking my thoughts and my ways compared to yours. The Lord knows what is best for us. Gawin natin, humingi tayo sa Panginoon. But let's leave to the Lord the answer to our prayers. Napakabuti ang Panginoon. He has done everything for us so that we may not miss anything. Wala siyang iniwanan, wala siyang pinagkait, kundi lahat ay sinakripisyo niya para sa bawat sa atin upang matupad niya yung sinasabi ng Panginoon na I have come that you might have life, and that you might have it more abundantly. So kung gusto mo magtamasa ng buhay, pagtiyan at pagpapala ng Panginoon Kristo, talaga mo yung lahat sa Kanya. And the Lord Jesus Christ will be the fulfillment and realization of all the promises of God upon you. Because all the promises of God are you in Him and in Him. Amen.
Lahat ng gusto magtalaga ng buhay kay Jesus, hiniling ko ngayon na tumayo, nakasama ko, at tayo manalangin ng pagtatalaga sa Panginoong Kristo. Aming Panginoong Yesus, kami po ay nakatayo ngayon sa iyong harapan sapagkat meron kaming pasya ng pagtatalaga ng aming lahat sa iyo. Upang matupad, Panginoon, ang iyong nilahat sa amin na kung kami ay maging obedient sa iyo. Hindi kami maging suwain. Ang tinatanaw, ang prospect ng aming buhay ay buhay na walang hanggan, sakdal na kabutihan, at walang hanggang pagpapala. Ito po ang ipinagpasya namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin na ikaw na po ang maging katuparan ng pinakamagandang buhay, pinagpalang buhay, pinakamabuting buhay para sa bawat isa sa amin, sa bawat buhay, sa bawat sambahayan, sa bawat kabuhayan na nagtalaga ng kanilang lahat sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.